Nilinaw ni Anjo Iliana na biro o bluff lamang umano ang kanyang mga pahayag tungkol sa sinasabing kabit ni Senate President Tito Soto at iginiit niyang nagkaayos na sila matapos ang pag-uusap niya kina Vic at Maru Soto, mga nakababatang kapatid ng senador. Sa panayam ng PEP.ph, inamin ni Anjo na may politikal na dahilan kung bakit niya nasabi ang naturang issue laban kay Tito Soto, na kilalang kaalyado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ayon kay Anjo, matindi raw siyang inatake ng mga basher na pinaniniwalaan niyang mula sa kampo ni Soto dahil sa kanyang mga komento laban sa kasalukuyang administrasyon. Dahil dito, nauwi umano ito sa mainit na palitan ng salita sa pagitan niya at ng magkapatid na sina Vic at Maru. Aminado si Anjo na naunawaan niya ang galit ng magkapatid, lalo't nadamay sa isyu ang kanilang nakatatandang kapatid na si Tito. Gayunman, depensa ni Anjo, hindi raw siya nagsimula ng gulo at pinagtanggol lamang niya ang sarili matapos siyang paulit-ulit na laitin at siraan online. Aniya, may mga bumabanat pa aniya sa kanya ng personal. Matapos ang ilang minutong mainit na pag-uusap, nagkasundo rin sila sa isang ceasefire. Paliwanag ni Anjo na pagtanto nilang nagkaroon lang ng misunderstanding at miscommunication. Giit pa ni Vic at Maru, wala umanong troll farm si Tito Soto, bagay na hindi pa rin lubusang pinaniwalaan ni Anjo. Ngunit aniya, mas pinili na niyang tapusin ang issue at mag-move on para sa kapayapaan ng magkabilang panig. Samantala, galit naman si Alan Kay na tahasang kinundina ang ginawang paninira ni Anjo kay Tito Soto. Naging sunod-sunod ang post ni Alan Kay na patama kay Anjo Iliana. Sabi ni Alan Kay, puro kasinungalingan ang pinagsasabi ni Anjo. Dagdag pa niya, bakit ganun ang isang tao pagkatapos makinabang sa isang tao o isang programa maninira na? Ang isang tao kapag hindi napagbigyan sa kanyang kahilingan, maliit man o malaki asahan mo, magiging kaaway mo na o sasama na ang loob sa iyo. Ganyan mga ugali ang nakakatakot makasama. Because of what? Pera? Sa bagay maraming ganyan sa mundo, kaya dapat ingat-ingat lang sa mga taong ganyan. Matatalino na mga manonood, marunong silang pumili ng iniidolo, hindi aabot ng ganito katagal ang Eat Bulaga kung may sindikato. Kaya pumunta tayo ngayon sa bira ni Alan Kay. Ay, oo. Isa po sa mga double cards na talagang nagkaroon ng balls na balikan si Anjo Iliana ay si Alan Kay. Ano ang sabi niya? May mga tao talaga na kapag may hiniling at hindi napagbigyan, ganyan ang ginagawa. Diba, Romel? Yes. At sunod-sunod yun, marami siyang post, sabi pa ni Alan Kay, nanay, kapag walang-wala ka na, gagawa ka talaga para magpapansin. Sabi pa ni Alan Kay. Sabi niya, meron daw mafia dun sa loob. Diba, sabi niya, nakinabangan mo yung sinasabi mo na yan, na palakasan sa loob, 2 dekada ka dyan. Kaya dapat hindi ka nagsimula. Kaya magagalit talaga sa iyo ang taong bayan, lalo na ang mga double cards. Dahil minsan isang panahon ay naging double cards ka. Kung sa iba nang galing yung mga bira mo na yan, kaya pang palampasin. Pero yung tiwalang binigay sa iyo ng Tito Vic and Joey, walang ano yun, katumbas na kahit magkano winasak mo. Saan ka na ngayon, di ba? Doon nakakuha kasi ng attention kasi dati silang magkakasama for 20 years. Yun eh. Doon nakakuha ng simpatya, nakakuha ng atensyon eh. At pinakisamahan siya ng todo, tinulungan siya ng Itbulaga. Yes. Binigyan ng trabaho. Hindi naman 5 pera ang kinita mo dyan. Ipinambuhay mo ng iyong pamilya ang kinita mo sa Itbulaga. Tapos sasabihin mo, maraming anomalya sa loob at ang nangunguna ay si Senate President Tito Soto. Mahiya ka sa mukha mo. At saka aware din siya, di ba, Nay, nung lumabas na yan, mga sabi niya, alam kong magagalit sa akin si Vic at saka si Joey. Alam ko yun kasi... Abay, diba, natural. Di ba aware siya? Si Bossing Vic, nagka-jowa daw si SP Tito Soto na jowa din daw ni Vic Soto. Kapal, di ba? Sabi ni Eddie Latada, papansin din itong Laotian Deep na to kung ano na lang ay pinupukol kay Tito Sen. Tapos biglang uurong kasi natakot yan sa pwedeng ikaso laban sa kanya, sabi ni Eddie Latada. At sabi ni Randy, eto, nabasa ko na to. Eto pa, pangalawa pala niyang ito, dalawa pala ito. Gustong makabalik sa Itbulaga. Pero ba't mo naman tatanggapin pa, di ba?
Yun, sabi ni Marie Superman Espiritu, mabuti na lang po na natalo siya dito sa Kalamba nung tumakbo siya para sa pagka-vice mayor. Nakakatakot mamuno ang ganitong klaseng tao. Wala sa hulog, nakagigigil. Sabi niya. Tapos, eto pa, may nag-text pa. Okay ka lang, Anjo. Damage has been done. Parang desperado ka na. O baka may kaltok ka na rin at kulang sa turok. May paranoia ka na rin. Tamang hinala. Di ka na bata na parang naglalaro. Baka need mo na ng professional help. Yan. Sabi sa'yo, mababasa din natin yung mga ano na yan eh. Yung mga tayo mga Pilipino. Saka tayo kasi mga Pilipino na, di ba? Pag tayo, kahit pag matagal na natin nakasama yung tao, kahit na matagal na, kung di man tayo nagkasundo, basta matagal tayo, may pinagsamahan tayo, hindi tayo kukuda ng mga bagay-bagay na kasi isaalang-alang mo yung pagiging magkakaibigan yun noon. Tama. Oo. Sabi ni Miss Nags na hindi lang po dila ang umurong kay Anjo, pati ang balls niya. Para siyang ewan, walang utang na loob sa pamilya ng Itbulaga. Umayos ka, Anjo, sabi ni Miss Nags ng Belgium. Tama ka, Romel. Alam mo, kumain ka sa pinggan ng Itbulaga. Pinakisamahan ka ng lahat ng mga dabalkad sa pumumuno ng Tito Vic and Joey. Minsan isang panahon sa loob ng 2 dekada, kumain ka sa pera na kinita mo. Oo, tama. May dineliver ka rin naman na talento, kaya ka pinasweldo. Pero tandaan mo to, walang sino man na walang utang na loob na sinuportahan ng publiko. Talon-talo ka dito. Huwag kang magbasag ng pinggan na kinainan mo. At huwag kang magputol ng tulay na baka isang araw hanapin mo para iyong tawiran. Sa totoo lang, hindi ka pwede dyan. Talon-talo ka dyan sa ano na yan. Nakakaloka ka? Ay, nako, Kaya mga tao, nag-react. Kasi yung talagang pinuntirian sa kanya, ano ba yan? Ang tagal-tagal mong Dabarkads, tapos ito ang maririnig namin mula sa'yo. At talagang nga namang, Diyos ko, nakakaloka yung kanya mga sinasabi na pa, ay. Meron pa siyang binabanggit. Bukod sa trolls mo, may Christopher Min ka pa, Tito Sen. Ano bang gusto mo? Talagang sabihin ko na kung sino yung nakalibin mo at ibinahay mo noong 2013. Kung sabihin ko sa iyo ngayon ng bablap lang ako, Anjo, ano masasabi mo? Kung sabihin ko na binahay ka ng isang direktor, ng bablap lang ako, ano masasabi mo? Di ba? Kaya yung bluff na yan, kalokohan yan. Kalokohan yan. May malalim na dahilan yan. May malalim, inamin naman niya, DDS daw siya. Kahit mga DDS, huwag mong menosin. Ang mga DDS, may mga utak sila. Alam nilang kumilatis at bumasa ng mga taon dapat patulan at hindi. Huwag mong kunin ang simpatya ng mga DDS. Matatalino sila, Anjo Iliana. Hindi ka nila papansinin. Maglabas ka muna ng resibo bago ka kumuda. Think before you click. Baka mademanda ka pa, sabi ni Dan Clavesillas. Panigurado yun eh. Kaya umurong yan eh. Alam niya yan. Alam niya repercussion yan. Alam niya magaganap yan. Kaya sa susunod, tantanan mo na yung mga trust talk mo na yan. Hindi tama yan. Kesyo, katakbo ka pa rin na senador. Oy! Tatakbong senador. Sabi raw ni Senator Robin Padilla, pwede siyang tumakbong senador. Tumakbo ka. Tumakbo ka sa susunod na eleksyon. Tumakbo kang presidente ng fans club. Tumakbo kang presidente ng homeowners. Baka matalo ka pa nga. Di ba? Tumakbo kang presidente ng kung ano man. Baka matalo ka pa rin. Anjo Iliana, ang leksyon nito, huwag kang gumagawa ng isyong hindi mo kayang panagutan. Mali, idahilan na mali, idahilan na DDS siya. Hello, huwag gamitin ng mga DDS para makakuha ka ng simpatya. Sabi ni Gaison Magdadaro, tama. Ito pa, totoo po na pag walang utang na loob ang tao, di umaasenso. Ayan na, si Anjo Iliana. At saka walang magkakagusto sa taong walang utang na loob. Yung nagbabasag ng pinggan, nagwawasak ng tulay, nasa utak at puso ng ating mga kababayan yan. Kaya nako, Anjo Iliana, humanap ka ng malaking bato o hollow blocks na ipupukpok sa ulo mo.
Pasalamat ka, mabait ang mga Soto. Pasalamat ka, pinakinggan ang paliwanag mo. Pero sa paliwanag niya, parang siya pa nga itong agresibo eh. Ano ba talaga gusto nyo? Manahimik na lang ako? Sabi raw niya kay Maru at saka kay Boting. Ceasefire daw. Ceasefire, tigil putukan lang yon. Pansamantala lang yon. Baka bukas makalawa, anuhin mo na naman sila. Di ba? Nako, paisa pa po. Ang utang na loob habang buhay, tinatanaw. Ganyan tayo mga Pinoy. Kahit tapos na ang pakinabang mo sa tao, huwag mong kagatin ang mga palad niya. Sabi ni Dan Clavesillas. Saan ka ngayon, Anjo Iliana? Ewan ko sa'yo. Humanap ka ng paraiso mo kung meron ka pang matatagpuan. Nakakaloka ka. Nako talagang... Kaya marami nag-react na Pilipino kasi yun sa pagiging utang na loob talagang dun talaga siya inarya ng lahat eh. Anong ito? Totoo. The boy who cried wolf. Yan po ang ikinakambal ngayon sa pagkatao ni Anjo Iliana. Dahil pagkatapos po niyang wasakin ang imahe, ang pagkatao, at ang buong pamilya ni Senator Tito Soto, ano ang ginawa niya? Sumuko siya agad at ang sabi, nang bluff lang daw siya. Tinatakot lang naman daw niya si Tito Sen. Ano masasabi mo, Romel Chica? Kasi nga daw na yung inaatake daw kasi siya ng mga trolls na pinaniniwala niyang trolls ni Senator Tito Soto, di ba? Senate President. Pinipilit niya ng mga trolls daw, itong mga lehitimong vloggers. Pangalanan po natin yung tinutukoy niya. Si Chris Ulo, Batang Maynila Toits, si Jake Magnus, si Niolo o si Tita Missy, at si Models of Manila, si Mark. Hindi po sila mga trolls ni Senator Tito Soto. Sila po ay kaibigan ng pamilya na nag-ugat ang kanilang pagkakaibigan noong magkaroon ng issue sa pagitan ng Itbulaga at ng mga Halosos. Nabuo po ang kanilang pagkakaibigan. Reaksyonaryo lamang po ang mga taong ito. Matataas ang kanilang views. Sila po ay lehitimong vloggers. Hindi po sila trolls. Hindi sila mga trolls. Ang trolls, yung binabayaran para banatan ang isang tao o ang isang personalidad. At may mga kilala po kaming ganyan. Malapit na ngang maging malapit na ngang si OG Diaz, malapit na siyang maging biktima ng mga trolls. Buti na lang kilala niya yung tagapamuno. Ano ang sabi doon sa nag-uutos doon sa tagapamuno? Hindi ko kayang gawin yan. Kaibigan ko si OG Diaz. Hindi natuloy. Diba? Grabe itong si Anjo Iliana, pagkatapos mong wasakin ng integridad at sirain ang reputasyon ni Senate President Tito Soto, sasabihin mo, nang bluff ka lang? Yun. Nanakot ka lang? Matapos mong sabihin yung keme-keme mo na mula noong 2013, may binabahay siyang babae na ikaw pa naging daan? Kapal ng mukha mo, di ba? Correct. Doon talaga nawindang naman lalo, naging focus na naman siya kasi nagulat daw siya. Pagbukas daw ng kanyang Facebook, ang dami daw talaga siya daw ang laman ng ng mga balita ngayon. Pinipilit niya nga kasi na siya raw ay biktima ng mga trolls. Reaksyonaryo lamang po ang mga vloggers. Kung wala kang sinabi laban kay SP Tito Soto, wala ka dapat natitikman na masasakit na salita ngayon. Pero ano ginawa mo? Nanguwasak ka ng integridad. Naglubid-lubid ka ng kung ano-anong kwento na hindi mo naman kayang kambalan ng resibo. Di ba? Bakit natatakot ka doon sa kaso na cyber libel, unjust vexation, na isasampalaban sa'yo, na moral at civil damages ang hihingin sa'yo? Natakot ka dahil sinira mo reputasyon ng isang personalidad nire-respeto ng sambayanan? Kapal, di ba? Grabe talaga to. At saka alam niya naman ang kalakaran, artista siya na talagang gano'n. Kung may dalawang panig, di ba? Lagi naman gano'n. Dapat mag-react lang siya dun sa kung makakaliwa siya, makakanan siya. Okay lang naman yun. Walang problema doon. Basta, wag lang siyang naninira ng mga kung ano't gagawa. Ng personal. At saka, bakit hindi mo sabihin kung ano yung pinag-ugatan nito? Ang sabi mo, binibira ka ng mga trolls ni Senate President Tito Soto at binibira ka din ng mga taga-Itbulaga. Ba't hindi mo yan ilatag sa publiko? Kailan ka binira? Hindi ka naman tinanggala.
ikaw ang nagbitiw noong 2020 dahil may tinanggap ka na isang lunchtime show na kalaban ng Itbulaga. Hindi ka tinanggal. Ano ngayon? Di ba? Sabi ni Juris Dr. Channel, so ano ito, umurong ang dila o nahimasmasan na sa kalasingan. Bluff lang naman daw kaso hindi naman siya pinansin ni Senator Tito Soto. Kaya ayan, si Anjo Iliana rin ang natrap sa sarili niyang patibong. Sa mga ganitong sitwasyon talaga, na paghahalata kung sino ang tunay na desente at edukado. Ayan, ako, eto ang dami. Matapos ang mga paninira mo kay Tito Sen, tapos naduwag ka, binawi mo, mga sinabi mo, laotian deep ka na kasi, kaya nagpapapansin ka, sabi ni Tita Nene Olanday. At sabi ni Shoni Sebastian, alam mo yang si Anjo, kulang lang yan sa pansin, masyado siyang paepal, nakakainis talaga siya. Nako, ano yung sinasabi niya, laban kay Tito Sen, ang sarap niyang pitpitin. Sabi ni Dan Clavesillas, please don't mention my name. Ay, anak, ano to? Nasabi na. Ganun daw, sabi ni Rebo. Okay, hahanap tayo ng pagkakataon para mabasa yan. Sabi ni Paulo Valde ng Bira Catanduanes, nanay kalalaking tao ni Anjo, putak ng putak, kudas ka. Siguro, nabayaran po yan, sabi ni Paulo Obalde. Nakakaloka ha. At si Joey Francisco ng Bulwagang Pambalitaan ng TV5 at 1PH nakatutok sa atin. Pero hindi siya umaasa na merong maiiwan. Malay natin, baka meron. At si Direk Chaps Manansala, Anjo Iliana Heist, kung kailan tumanda. Sabi ni Direk Chaps Manansala, totoo. Eto na nga, nakakatawa, di ba? Ganyan, nang bluff lang daw siya. Pero grabe, ang kanyang mga ginawa. Pambabluff. Ano to? Kailan lang, At mali yung sinabi niya, ha? Ngayon daw, may tigil putukan, ceasefire. Mali yung termino na yun, Anjo Iliana. Ang ceasefire, tigil putukan lang kahit sa gyera, pansamantala. Rerespetohin lang na magkabilang kampo, pero ano yon? Pag naburyong ka, uungkatin mo na naman. Dapat yan, hindi ka na talaga magsasalita dahil hindi mo naman kayang kambalan na resibo yung mga claims mo, yung mga binibintang mo. Nakakaloka ka. Sinisi pa ang puyat. Bluff ka dyan. You have a lifetime of friendship. You are completely idiot. Sabi ni Wating Wating. Tama, idiota ka talaga. Yun lang ang masasabi ko. Isipin mo, yung pagkakaibigan na hindi kayang bayaran ng kahit magkano winasak mo. Diba? Ang trabaho, marami kang makikita pa Pero yung pagkakaibigan na pareho niyong iningatan, so hindi pala siya totoong kaibigan ng TVJ. Pagpapanggap lang pala yung ginawa niya. Kasi eto siya ngayon, naninira siya. Hindi ka tunay na kaibigan in the first place. Ay, nako, naikatext yan ni Tony Rose Gaida, si Anjo Iliana. Gustong-gusto daw niyan makabalik sa EB. Baka gipit, kaya gusto ng work. Pathetic. Sabi ni Randy Balaguer. Yun ang totoo.